Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong si Senator Gatchalian kasi mukhang meron po siyang hinala nung siya po ay nag-imbestiga. No? Sinong inimbestigahan? Yan po yung isa nating kasama na isang isasama natin si Mayor Alice Guo ng Banban Tarlac. At the same time, meron na naman pong isang nagpapaepal, nagpapapansin na mukhang mas kinakampihan niya ngayon si Mayor Alice Guo. And also, isasama lang po natin itong balita na ito na kalunos-lunos mga kababayan. Gantuson. No, nakakaawa po yung pamilya nito. Sana itong tao na to na gumawa ng ganito, no, maparusahan na po eh. Kaso walang bitay sa atin. Karumal, hindi ko lang po matanggap. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang mga blessings through super chat, super stickers, super thanks. At ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa ating comment section kung meron man tayong video premiere at sa ating live chat, no? At ngayon po, paalala lang kung hindi po kayo moderator sa ating channel, pasensya na po, no? Kasi atin pong pinipili lamang yung mga may moderatorship. At saka po, yung moderatorship na yan ay isa sa perks ng ating mga members. So, wag kayong magtatampo. Kasi kung hindi ko po magagawa yung perks na yan, pwede po nila akong patanggalin sa YouTube. Kasi I'm violating, no, yung sinasabi kong first, kaya kailangan kong gampanan yan. Kaya wag kayong magtampo kung wala kayong moderatorship. Hindi naman po kayo i-hide ng mga moderator dyan. Pinagsasabihan ko yan, no? Wag lang kayong mangbabastos at magbi-below the belt, yung magmumura, kung aalipustahin nyo yung taon nandyan, no? Magkomento kayo nung naaayon dun sa topic natin. Tulad nito, no, si Senator Gatchalian may hinala sa sa tunay na nanay ni Mayor Alice Guo ng Banban Tarlac. Pangalawa, meron pong isang tao na kinakampihan si Mayor Alice Guo at kine-question yung aksyon ng komite ni Senator Risa Hontiveros sa pag-iimbestiga sa pagkatao ni Mayor Alice Guo instead na sa Pogo. Dapat daw hindi yun. Mag-concentrate sa Pogo. Mamaya sasabihin natin ang ating opinion dyan, no? At eto nga po, unahin natin ito. Naaawa po ako dito mga kababayan, no? Nakakaawa. No, unahan ko na kayo kasi ito may nagpadala po, no? Nakita ko po doon, no? Tinunood ko balita ng ABS-CBN, ANC yata yun, no? Hindi ko na pwedeng isama dito kasi baka ma-CPR po tayo, no? Dahil wala po tayong pahintulot, no? Hindi sa ina-avoid kong ma-CPR because of the views. Hindi po. Kasi, yan ding mga may-ari ng video, pinaghirapan po yan. We should give courtesy. Sa akin kasi courtesy. Nirirespeto ko po yung mga vloggers content o video nila, no, na magpaalam talaga ako. Sigurista ako Gusto ko nang, pumayag ka naman na gamitin mo ito. Bakit mo ako sini-CPR? At saka itong mga tulad ng ABS-CBN, ako nga po, kinopyright ng ABS-CBN, nakita lang nila yung mic nila Kasi, it's their property. Diba? Kumbaga nila yan trabaho nila yun Kailangan natin magpaalam, huwag tayong maging bastos. Ayun po yung sa akin. I am respecting them. Kasi, kung matino ka namang tao, hindi naman sinabing priyan, magpaalam tayo. Tulad nung kay Sir Mike, si Boss Mike Cervera, nung in-interview niya si Trillanes, minessage ko si Boss Mike. Sabi ko, Boss Mike, pwede bang magamit yung article mo about Trillanes? Sabi niya, okay. Hindi ka naman nagamit. O at least meron akong kung just in the future gamitin ko yon, meron akong okay kay Boss Mike. Ganun po ako. Even kay Mark Ramos. Hindi nga lang nag-respond si Mark Ramos. Ang respond ni Mark Ramos sa akin, yung automated response niya sa PM. Ganun. Ganun talaga. Ayaw nila. Di ayaw nila. Hindi man ako bitter, no? Si Mami Peng, walang problema. Talagang sinasabi yan ni Mami Peng. Kunin nyo lang, di ako nagsi-CPR. O, di ba? May mga ganun po. Pero yung tulad ng ABS-CBN, News 5, kailangan ko magpaalam Hindi ako nakakakuha. Kaya minsan, bibihira.
ang palagi kong nakukuhanan ay yung mga government sponsored, saka yung UNTV. Dami na po akong utang sa UNTV, no? Isa-shoutout ko na dito ang UNTV. Maraming salamat po, no? Saka sa PTV. Eh ngayon, wala tayong video, kundi article lang. Doon sa mga sinashoutout natin, ha? Huwag na kayong magtampo kasi humahaba, no? Basta alam nyo na kung sino kayo. Lagi kayong nandyan, no? I-shoutout ko lang, special shoutout si Kai, kasi siya po ang naglalakad ng channel natin talaga. Minomonitor nyo po yung channel natin, nag-volunteer siya, labor of love sa kuya niyang Tokis. At kay Tita Aurora, no, sa buong Palawan, sa Zambales, at dyan sa Norte, sa mga OFW at sa ating West Philippine Sea Advocates. Shout out po and may God bless you all. Hindi ko na kayo isa-isahin na iba, ha? Huwag na kayong magtatampo. Okay? Kasi hahaba eh. Ito po ang nakakalungkot eh, no? Nung napanood ko yung video, ini-interview yung anak nung namatay. Kakaawa. At sino yung tumira dun sa tatay niya? Ito lang, nakuha kong article sa Politico, actually marami. Binasa ko pero pare-pareho lang. Hinahanap ko yung pangalan, no? Ito po, Politico. Bago ko anuhin ito, condolence po doon sa pamilya nito. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Manong, no? May he find rest in peace po talaga, no? Sana matulungan po kayo makamit ang hustisya. At ito nga po, ang galing nito. Life gone due to road rage. Road rage! Sa init ng ulo, no? Nakaka-high blood. Suspect in fatal, meaning fatal, patay. Fatal eh. Yung murder, patay na eh. Fatal yan eh. Basta nakakita kayo ng word na fatal, ibig sabihin may nagbuwis ng buhay. Nawalan ng buhay. O, Ayala tunnel shooting, nahuli. Ngayon, tumatakas pa si Gago. Ha? Ito po, authorities have arrested the suspect in the shooting of an elderly family driver in a road rage incident along the EDSA in Makati City. DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. identified the suspect as Gerard Raymond Yu, who was arrested in Pasig City at about 7 a.m. Wednesday. Ito po yun. Itong si Mr. Yu, Yudas ka. Makakatikim ka talaga, gago ka, no? Dahil lang sa init ng ulo mo, naghari-hari ang kasadaan, ha? Biruin mo, elderly family driver. Ha? Yung napanood ko po, yung video doon sa ABS-CBN ba yan? Yung ini-interview yung anak na lalaki, hindi maiwasan ng anak na lalaki, maiyak-iyak yun. Sabi niya, Chinese national. Chinese national. Ha? Eto na naman tayo. O ano? Kayong mga defenders ng Chekwa dyan, ha? Hindi po natin inaano ang Filipino-Chinese. No? Ina-advocate po natin ang Filipino-Chinese as long as they are doing good works or good deeds. Hindi nila ina-advocate yung mga kriminal na mga Chekwa. Hindi po natin binabatikos ang mga Filipino-Chinese na talaga namang ang layunin lang ay tumira ng maayos, matiwasay at tumulong sa ating bansa. Pero kakastiguhin natin yung mga Filipino-Chinese na ang ina-advocate pa ang mga criminal activity ng mga inchik. No? Hindi po to. Hindi po to racism, hindi po to xenophobic. Dito, ang nationality nito ay Chinese. Base po dun sa interview nung anak ni Manong. Ha? Chinese. Hindi niya sinabing Filipino-Chinese. It's Chinese national. Paano nandyan sa bansa natin yan? Tapos, naghari-harian siya sa daan, binaril niya si Manong nang walang ura-urada. Ha? Nakakahiya pa. Ito pang, maaano kayo dito. The arrested suspect was positively identified by the eyewitness to the actual shooting incident. A follow-up investigation led to the suspect's residence in Riverside Village, Pasig City. Intelligence operatives immediately proceeded to the location of the suspect and effective his arrest. O, yun po yung sabi ng mga pulisan. Ito na. He said, a black Mercedes-Benz with plate number DAD 9670 was also found in the suspect's residence. Found inside the vehicle was plate number BCS 77
the plate number used by the suspect when the shooting incident occurred, along with 2 Taurus .40 caliber pistol. Bakit dalawa ang license plate niya? May intensyon eh. 'Di ba? Paano ka nakakuha ng dalawang license plate? Isa lang naman dito yung kanyang sinasabing kutsi. 'Di ba? May intensyon. Ha? Ito pang masakit, mga kababayan. Ang sakay ni Manong, pauwi na dun sa bahay ng amo niya, ha? Ito aboard the victim's vehicle were yung kasambahay, ha? Hindi ko na po babasahin yung pangalan ni Manang. And a minor who were both unharmed. Kita mo? Ang trauma na ibinigay nitong Chinese national na si Gerard Yu na naghahari-harian sa ating bansa. Pumatay ng isang Pilipino dahil lang sa road rage. Ano ang kasalanan? Ha? Hindi naman dito sinabi kung anong kasalanan. Sabi dito sa ulat based on the police report, a Toyota Innova driven by the victim, si Manong, sumalangit nawa ulit ang kaluluwa ni Aniceto Mateo, was traveling along EDSA southbound lane on Tuesday afternoon when he got into an altercation with Yu, the driver of the Mercedes near the yard. Yu allegedly pulled out a gun and shot Mateo, who died on the spot. Ayun, nung nawala na, patay na si Manong, wala nang kokontrol ng kotse, nakasagasan ng iba. Di ba? Tignan mo yung pasakit na ginawa mo. Ang dami mong ginawang pasakit, Mr. Yu. F.U. Gago ka. Bigyan nyo po ng tamang hustisya si Manong, yung mga minor at yung kasambahay. Trauma po yan, lalong-lalo na sa minor. Traumatic yan sa bata. Dahil nasaksihan ng bata, pati yung aksidente, pagkakabunggo o whatever nangyari after na wala nang buhay si Manong. Ha? Buti, siya lang, hindi pa tinamaan yung iba. Dapat gayahin na lang yung ginawa niya eh. Mabuti naman, kudo sa mga kapulisan at may CCTV. Ha? Salamat sa CCTV at nakita nyo kaagad yan. Muang lalabas na ng bansa, magtatago na si Kupal eh. Bakit nyo tinatakpan ng mukha niyan? Ang kapal ng mukha niyang kumitil ng buhay ng Pilipino. Nakita nyo? Ha? Uulitin ko, walang xenophobic dito. Ito ay Chinese nationals, hindi po ito Filipino-Chinese. Walang dugong Chinese, walang dugong Pilipino yan. Kasi sabi nung anak ni Mr. Mateo, Chinese nationals. Di ba? Huwag yung takpan ng mukha niyan. Nasa tamang edad na yan. Pakita nyo ang mukha niya. Bakit? Minor ba yan? Ha? Nang siopaw. Tingnan mo, may human rights pa siya, Pero yung binaril niya, yung pamilya naghihinagpis. The trauma that the kids suffered. At yung kasambahay. At yung nadisgrasya nung sasakyan na nawala na ng nagtitimon. The trauma. Ha? Ikaw, dayuhan ka sa bansa namin. Naghahari-harihan kayo. Kita nyo yan? Tapos kung lilinisin, yung mga kriminal na Chinese, galit na galit pa yung mga pro-China. Kinakastigo yung mga mambabatas na gumagawa ng hearing. Di ba? Kayo dyan. Ha? Mamaya, papamuka natin dito ito sa isang gunggong na kumakampi doon kay Mayor Gu at kinakastigo si Senator Risa Hontiveros sa ginagawa niyang hearing. Ha? Eto, huhulihin natin yon mga kababayan. No? May code card. Labas tayo kay Manong Mateo. Sumalangit nawa ang kaluluwa ninyo. Sana po mabigyan kayo ng tamang hustisya at ang inyong pamilya. Kakaawa eh. Kung wala kayong pasensya sa daan, don't drive. No? Tsaka don't drink and drive. No? Kung bangag kayo, huwag kayong mag-drive kasi maraming alam nyo ba yung sasakyan? Ha? Isang gamit yan pamatay. Malaki. Di ba? Kakaawa Nagda-drive lang si Manong. Nakagawa mo. Pagbigyan mo na. Matanda naman na eh. Diba nasaan yung malasakit mo? Feeling mo superior ka sa mga Pilipino? Gunggong ka. Ako sinasabi kong Chinese kasi sinabi po nung anak ni Manong eh.
Yung pinatay niya na Chinese national po. Nandun po sa video. Ha? Hindi ko maisama kasi ika-copyright tayo eh. No? Hindi naman yun ang main topic natin. Naawa lang po talaga ako yung kabalahuraan ng mga nationals na hindi naman mga Pilipino. Di ba? Ginagago na nga tayo, no? Binenta talaga tayo ni Digong talaga mga kababayan. O ito po, ito yung isa sa topic natin. O, sa balita ng Balitang Bayan, Senator Gatchalian may hinala kung sino ang tunay na ina ni Alice Gu. Pamilya, may negosyo sa Valenzuela. O, ayan ha. O, Mayor Alice Gu. Ha? Hindi ko binibismark. Hindi ko sinasalaula ang pagkatao mo. Kinokomentuhan ko lang at inuopinyonan ko lang yung mga binabalita dito at kung ano yung nagaganap sa Senate hearing. Kasi po mga kababayan, napanood ko po kay Boss Top 1 na balak daw po ng kampo ni Mayor Alice Gu na magkaso sa mga vlogger, influencer na naninira sa kanya. Ha? Ako hindi kita sinisiraan, Mayor Alice Gu. Kinokomentuhan ko lang yung pinapakita nilang ebidensya. Oh, di sana nakasuhan mo rin si Risa Hontiveros sa Gatchalian kasi sila naglalabas ng ebidensya. Yung pinakita yung helicopter, inamin mo naman may helicopter ka. Nung pinakita yung mga gamit mong mga handbags, jewelry, pinakcheck ka lang. O bakit galit na galit ka? Di ba? Hindi ka sinisiraan. Nobody is besmirking or tainting your pagkatao. Nagkokomento lang sila dahil yun ang pinakita sa kanila. Oh, kung galit ka, kasuhan mo yung mga senador dahil sila ang naglabas ng baho mo. Oh, bakit mo babalingan ng mga vloggers at influencer in defense of the others, yung talaga lang nagkokomento ng tama? Di ba? Oh, ibig sabihin, pikon kayo. Di ba? Kung napatunayan namang Filipino-Chinese ka, and then so be it. Di ba? May kakayahan kang bumili nun. Sinabi ba namin galing sa masama yung pinangbibili mo? Hindi naman ah. Lumaki ka sa farm, naging malaki ang negosyo mo. So what? Di ba? Ang inaalam dito, yung pagkatao mo. Totoo bang isa kang Pilipina? Totoo bang isa kang Pilipino? Kaya nga binubuksan eh. Ikaw, pinipinit mo, lumaki ka sa farm, nanay mo ay katulong, out of wedlock child ka o whatever. Pero nang napatunayan sa Senado, iba. Oh, masama bang komentuhan at opinyonan nyo? Masama bang mag-isip? O magbigay ng isang parang konklusyon? Oh, wait a minute. The story doesn't match at all. Di ba? Doon din sa mga balita ng ibang mga yung mga news. Ganon din eh. Hindi magkatugma. O, ano isipin namin? Tapos bang babalikan mo mga vloggers, influencer? Bakit di mo balikan yung mga iba ring mga newsprint? O, sige nga. Selective kayo eh. Di ba? Napanood ko po kasi kay Sir Top 1. O, sabi ni Sir Top 1, may advice nga eh. Mahusay yan si Sir Top 1, mahusay, no? Ito po, batay sa mga nakuhang dokumento at nakalap na impormasyon, inihayag ni Senador Sherwin Gatchalian na posibleng Chinese, ha? O, Mayor Go, hindi sa akin to, binabasa ko lang ang balita, dito sa Balitang Bayan ng GMA, ha? O, na posibleng Chinese ang tunay na ina ng controversial na alkalde ng Banban Tarlac na si Alice Gu, ang isang negosyo ng pamilya nasa Valenzuela umano na malapit lang sa kanilang tirahan. Base dito sa ulat ng reporter ng GMA, sinabing batay sa mga dokumento tungkol sa negosyo ng pamilya, napansin ng senador na laging nakasaad ang pangalan ng ama ni Gu, 2 kapatid, at isang babae na may pangalang Wen Yilin na isang Chinese. Oh, ayan ha. May dokumento na pinagbabasihan ng senador na Win Gatchalian. Mga parehong pangalan din umano ang nakasunod na incorporators ng embroidery shop ng pamilya Gu na makikita sa Valenzuela. O ayan, mga dokumento na galing na rin sa inyo ang pinagbabatayan nila. So, makakasuhan ba ang mga vloggers and influencers? O, quote, sa family business, itong si Wenyi, nandun lahat. Consistent, nandun si Wenyi. At noong tiningnan namin yung travel records mula sa Bureau of Immigration, yung tatay niya, si John Zhonggu at si Wenyi, traveled 170 times in the span of 6 years. Oh wow, sana all. In the span of 6 years, you traveled 170 times.
Di ba, Elora? Sige nga, 6 years divided by 170. So, ilan? No? 20, 12, 50. Ay, ang dami. In about 1 year, average of 28 travels. Oh, ang galing naman. Di ba? Average ha? Oh, 170 divide by 6 eh. Oh, tama, mali. Di ba? So, madalas silang bumibiyahe. Kaya sa personal pag-analisa, sinabi ni Gatchalian na maaaring si Wenyi ang biological mother ni Mayor Gu. Ay, hindi pala si Amelia Leal. Baka naman, ang Filipino translation ni Wenyi ay si Amelia Leal? O, tatanong lang ha. O, sa record pa rin ng BI, Chinese citizen umano ito na may Chinese passport. O ba? Galing ha. Galing. Dagdag pa ni Gatchalian, malapit lang ang tirahan nila ang address ng embroidery shop ng pamilya Gu. At sa nakalap niyang impormasyon, ipinakikilala umano si Wenyi na ina ni Alice sa mga tao sa lugar. Ayon! Ang tanungin natin, Senator Gatchalian, baka naman itong si Wenyi ay Chinese name ng Amelia Leal. Baka ganun po ha. O, ayun lang ha, tatanong tayo, di ba? Kung mapapatunayan na Chinese ang tunay na ni Mayor Gu, sinabi ni Gatchalian na susundan ang bloodlines batay sa sistema ng Pilipinas. Ayon, di ba yung sabi ng dating Supreme Court Justice, ha, yung naibalita natin ito, ha? Sinasabi niya, dapat ang sundin ay yung mother ni Mayor Gu. Kasi sabi nila, Amelia Leal, Pilipina. So therefore, Pilipino si Alice Gu. Kasi base na rin sa nanay niya na Pilipina. O, ngayon, ang sabi naman ni Gatchalian, base doon sa sinabi nung ex-Supreme Court Justice, no? Kung susundin yon bloodlines, Chinese itong si Wenyi Lin. So therefore, kung conclusion natin, this is not a finality, si Mayor Alice Gu ay isang Chinese. Di ba? Kung susundin yung sinasabi nilang bloodlines. Tama? O. Legal implication sa documents na ginamit ang kaniyang birth certificate, for example, passport. Di na magiging Pilipino yung kaniyang passport. Candidacy niya, tinatanong, are you a Filipino? Ang basis niya, ang birth certificate. O. Kasi sa birth certificate kasi, nakalagay, Amelia Leal, Pilipina. Di Pilipina, based on that pattern. No? Sabi nila, kung susundan yung bloodlines base sa sistema ng Pilipinas. O, ulitin natin. Legal implication sa documents na ginamit ang kaniyang birth certificate, for example, passport, di na magiging Pilipino yung kaniyang passport. Candidacy niya, tinatanong, are you a Filipino? Ang basis niyan, ang birth certificate. So, sa birth certificate, nagsisimula lahat. So, saan nanggagaling ang birth certificate? Sa Philippine Statistics Authority. Ang sabi ni Loren Legarda, PC, ang dami niyong katiwalaan dyan sa PSA. Di ba? O, ayan na. Ipinaliwanag din ni Gatchalian na tungkol sa pagkatao ni Gu ang pakay ng investigasyon na ginagawa ng Senado. O, yun naman pala eh. O, nakikinig ka ba, Teresita Angse? Ha? At sana itong isang gago nakikinig din. Aniya, kailangan ding matuntun kung saan nanggaling ang bilyong-bilyong pisong ipinuhunan sa Pogo Hub sa Tarlac dahil maliit lang umano ang kita sa mga negosyo ng pamilya Gu. O, ayan. O, ayan. Ayan ha? Kayong mga defenders ni Mayor Alice Gu, pinaliwanag na ni Gatchalian, kailangan suriin ang pagkatao ni Mayor Alice Gu. Dito, sabi ni Sherwin Gatchalian na, base sa kanyang pag-iimbestiga, malamang na isang Chinese ang nanay ni Alice Gu. O, ayan. Paano yung pabubulaanan ni Mayor Alice Gu? Diba? Kaugnay nito, magsasagawa ng investigasyon ng Office of the Solicitor General tungkol kay Mayor Gu sa posibleng co-warrant to case. Will gather, finalize, consolidate all available evidence, and on the basis of this evidence, we will determine exactly what course of action
what kind of legal action or complaint we are going to file, sabi ni Soljen Minardo Guevara. Oh. Okay? Kung merong corruption involved, kung merong violation of maybe gambling regulation and so on and so forth, kung merong misconduct on her, that's a totally different matter. Kung may posibleng criminal behavior then we leave that to the DOJ. Kung may possible misconduct on the part of the mayor, then we leave that to the DILG and local government. Ay, wala, patay na. O, ayan na. Posible daw po, ha? Posible na isang Chinese national ang nanay ni Mayor Alice Gu ng Banban, Tarlac. Base po sa investigasyon ni Senator Win Gatchalian. Kasi yung Wen Yilin ay laging kasama sa dokumento at personal na laging kasama ng kanyang ama na nag-travel abroad ng 178 times in the span of 6 years. At ipinapakilala nga daw po doon sa lugar nila sa Valenzuela na nanay niya si Wen Yilin na isang Chinese national. Kung pagbabasihan yung naaayon sa ating batas na bloodlines, therefore, mali yung nakasalaad doon sa birth certificate ni Mayor Alice Go na si Amelia Leal ay isang Pilipina. Ang inaano ko lang, no, baka naman si Amelia Leal ay si Wen Yilin. Pero, yung birth certificate, malaking question yan sa PSA. Dapat i-grill ninyo ang PSA para lumabas sino yung mga traidor dyan. Okay? Next, itong article pa rin sa GMA News Online, sinabi po ni Senator Gatchalian, meron po siyang suhisyon sa Nationalist People Coalition na kung saan isang miyembro po doon si Mayor Alice Gu na pinangungunahan po ni former Senator Senate President Tito Soto. Oh. Sabi po dito ni Sherwin Gatchalian na NPC should expel Mayor Alice Gu due to her alleged links to criminal activities involving Pogo in her municipality. Oh. My personal take is for her to be expelled from NPC because she is connected with Pogo and her birth certificate is irregular and invalid. O binabasa ko lang po ha? Ayan po yung sinasabi niya, personal take niya. Pero ang sabi naman po, nabasa ko, ang sabi ni Tito Soto, kung mapapind out na ganyan nga po, ay hindi siya magpapatumpik-tumpik na i-expel si Mayor Alice Gu sa kanilang partido, which is good. Kasi itong kay Gatchalian, kanya lang naman personal opinion. Okay? Kasi talagang nabusisi po O bakit kayo magre-reklamo yung kampo ni Alice Gu? Tinitreat nyo pa ang mga vloggers, influencers? Bakit ayun lang ba ang kaya ninyong sampahan ng kaso? Ba't di nyo sampahan ng kaso yung mga senador? Yung mga news outlet, mga media? Diba? Hindi lang naman kami nagbibigay ng opinion at reaction Hindi naman namin sinisira ang pagkatao niya Yung po ang lumabas sa mga balita Diba? Tinanong ka. Umamin ka, may helicopter ka. Diba? Tama, mali. Pabulaanan nyo muna yung mga lifestyle niya. Yung mga damit niya dyan, yung mga jewelry niya, handbags niya, kung totoo hindi. Hindi. Nananakot kayo dahil bakit? Tinamaan kayo Diba? Tama, mali. Sobre, no? Pag yung napipikon, pikon talo talaga mga kababayan Mangtitreat nung mabababa. Diba? Mayor Alice Gu, magganong ka naman, mag-isip ka. Ito po. Sino yung taong kumakampi sa kanya? Kinakastigo si Senator Risa Hontiveros. Ayan po. Si Humpty Dumpty. Si Harimau. Tingnan nyo. Ang sama po ng mga komento dito, mga kababayan. Harry Roque, ang sama ng komento sa'yo ng mga netizens. Yung mga kababayan nating Pilipino. Diyan po sa Impact Leadership, hanga naman po ako kay Mayor Alice Gu kasi naintindihan ko ang kanyang pinagdaraanan. Ang simpatya ko na kay Alice Gu, kinokonsidera ko na parang underdog masyado itong si Alice Gu na parang binubuli ng ating mga politiko. So, ibabalik ko po ang tanong sa ating mga politiko, no? Lalo na kay Senator Hontiveros. Ano ba talaga ang dahilan na ikaw ay nag-iimbestiga in aid of legislation? Ayan, may tanong si Harry Roque. Hindi ang maganda, Harry Roque, samahan mo sa Senate hearing si Mayor Alice Gu para malaman mo, matanong mo siya.
si Risa Hontiveros during that Senate hearing kasi makapal naman ng mukha mo. Biruin nyo ha, hinahangaan niya, may simpatya siya kay Mayor Alice Go. Pero yung pinakita nating na imbestigahan ni Senator Sherwin Gatchalian, talagang binisita niya kasi taga Bulacan yan si Sherwin Gatchalian eh. Inalam niya. Nakita niya katotohanan. Sabi niya, posible na ang tunay na ina ni Mayor Alice Go ng Banban Tarlac ay isang Chinese national. O ano na, Roque? Ha? Sa palagay mo ba ina-underdog si Mayor Alice Go? Hindi. Inaalam ang kanyang pagkatao. Kasi unang-una, yung kanyang birth certificate ay so fishy. Pangalawa, hindi siya makapagkwento nung kanyang formative years as childhood niya. Lagi niyang sinasabi, Your Honor, lumaki po ako sa farm. 17 years old na lang daw narehistro yung kanyang birth certificate. Weh, it took that, how many, a decade and 6? A decade or 7? Diba? Tayo nga lang, pwedeng makalimutan ng magulang mo. Sabi mo, unang-una, mag-aaral ka. Mag-aaral ka. Ito lang yan eh. Di ba, papasok ka ng kindergarten, sasabihin sa'yo, asan po birth certificate ng anak nyo para malaman na tama po yung edad niya? Parang ako lang yan. No? Siguro hindi na ipakita nung parents ko sa school yung birth certificate ko nung baka late registration din ako. Pero nung nalaman nila, late na naipasa, underage pala ako ng first grade. 6 years old lang ako. Dapat 7 years old during pagpasok ng school year. So, nag-repeat ako. Diba? Ganun din yan. Kaso lagi niya sinasabi, Your Honor, lumaki po ako sa farm, homeschool po ako. Maski na homeschool ka, i-report pa rin yan eh. Dapat ma-report sa barangay man o dyan sa kung whatever na rehistrasyon ng inyong panganganak. Hindi. It took a decade and 7. Diba? 17 years? Inaalam, iniimbestigahan siya. Paano siya nagkaroon ng napakalaking yaman? Ang sabi ni Sherwin Gatchalian, hindi naman ganun kalaki ang kinikita ng kanilang negosyo. Diba? Tapos sasabihin niya, hindi niya alam na meron palang pogo doon sa likuran ng munisipyo nila. Well, come on. Ibig sabihin, lagi ka lang nasa farm. Hindi ka lumalabas, wala ka naririnig na balibalita. Tapos si Roque, ayan, yung simpatya niya na kay Alice Go. Kinokonsidera parang underdog daw siya. Come on. Come on. Give me a break, no? Binubuli daw nila Hontiveros ng mga politiko si Alice Go. Wow! Di ba? Kita nyo? Kita nyo si Harry Roque? Defenders. Basahin nyo na dito yung mga komento ng ating mga kababayan. Ito, ang ganda Pag yan napatunayang Chinese spy, magbalot-balot ka na papuntang Pluto, butanding. Hindi po ako nagsabi niyan, nandito po. Hindi po ako gumagawa ng kwento. Laki sa farm si Roque, livestock. Yun. Di ba? Ito pa isa. Gusto pang pag-usapan at maging relevant si Harry Rookie. Ayan. Di ba? Hindi ko to ginagawa, binabasa ko. Gusto maging relevant, makapili. Di ba? Ay, si Rocky, umi-eksema na naman. Ito pa isa, ang tindi. Pati pag-iisip, kababuyan, hays, kakainis. Yun ang matindi. Pag yan napatunayang Chinese spy, magbalot-balot ka na papuntang Pluto, butanding. Hindi pupuntang Pluto yan, pupunta ng China yan. Di ba? Grabe itong isa. Alice Go, nag-aalaga po ako ng baboy, Your Honor. Me, ang laki na ng alaga ni Mayor. Charot. Di ba? Alam na this, yung amo niya kasi Chinese puppy. Yun, Roque. Bakit mo Bakit parang side na side ka kay Mayor Alice Go? Bakit? Feeling mo underdog siya. Feeling mo inaapi siya. No. Hindi siya inaapi. No? In aid of legislation, tanong mo kay Hontiveros. 'Di ba? Lahat naman in aid of legislation nagtatanong ka pa. 'Di ba?
Gusto mo lang magpamate, Roque, at probably, alam mo na, di ba? Nakakaasar, mga kababayan. No? Biruin nyo, no? Yan ang sinasabi natin. Hindi ko po gawa-gawa yung mga binasa kong dito comment, nandyan po, puntahan nyo, Impact Leadership, hanapin nyo tong picture ni Roque, nandyan po, scroll ninyo, makikita nyo yung mga binasa ko. Papatunayan nyo, ano ba talaga, Roque? Nasaan ang iyong allegiance? O kayo po mga kababayan, comment down below, and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye, God bless.